Hello, YouTube. We're back, Johnny and me, sa isang kwentong tambay video. Ang tagal nun Kailan yung huli? Tagal na, Johnny. Years? Years. 1 years. 1 year? More than? More than 1 year. Actually, may dahilan. Kaya kami, pasensya na kami magtatagalog this time. To my English-speaking viewers, sorry, I'm feeling lazy to put subtitles. Okay? So, just wait for my next video. National issue. Yes, this is a national issue for the Philippines. A pressing issue for the Filipinos. So, I'm going to be speaking directly to my fellow countrymen about a pressing issue, which is the coming elections in May, this next month. Yun. Okay, Johnny, we are going to talk about the elections. National muna, national election. National elections? Okay, mamaya na yung local. Alam ko, ma-issue yung local natin So, national muna. National. Okay. Ano bang issue sa national elections? Huwag lang una, senatorial votes. Aha. Okay. I think, I remember parang senatorial votes, walang English word yun Tayo lang yung nag-create ng word na yun, senatorial votes. Very inventive ang mga Pilipino Mahilig sila pag-invento ng mga salita At napaka-controversial, dalawang babae actually yung tumatakbong senators ang napaka-controversial. Teka muna, yung bang senator, national position yan, di ba? Yes. Ang congressman is what? Local or national? National din ang congressman but more on their gumagawa sila ng mga laws, batas. Okay. So, sa senators ngayon, actually bago pa man magsimula talaga yung allowed campaign period, dalawa na kagad babae yung napaka-controversial. Sino sa kanila ang controversial? Well, kauna-unahan syempre yung isa yung may foundation. Noon pa. Okay. Alam ko na kung sino sinasabi mo. Okay. Mabilis lang. Meron siyang asawa dati na senator din. Oo. Okay. Na mas kilala sa meron din akong issue sa kanya. Botox sa mukha. Ganun ba? Binabotox yan. Actually, ang issue ko doon sa senatorial bowl, actually yung asawa niya, is marami siyang pinapasang tinatry na ipasang mga batas noon na medyo hindi ko gusto. I think parang tinamaan ba tayo nun komikero? Tinamaan tayo as artists kasi parang nag-try siya magpasa ng batas na marirestrict ang freedom of expression natin bilang artists. Controversial din siya nung time na yon. Tapos ngayon naman yung asawa niya. So yung una, campaign na kagad, wala pa man dun sa allowed time. Yes. Ilang beses na nagpaano dun sa kanyang foundation. Ang nakakainis kunwari, it's an ad for their foundation. Pero alam mo na kung ang sabihin nun. Nakakampanya na, I think, last year pa ba? Or something? Last year pa. Matagal na. No? And it's something na medyo talagang marirealize, no? Kinaiinisan ko talaga yung mga nakakampanya ng maaga nang wala sa lugar. Kasi panlabag yun sa patakaran ng COMELEC. Labag sa batas, kumbaga. May batas ka nga, hindi naman sinusunod nga Yun nga, normal na yun para sa ating mga Pilipino. Pero kung ang lalabag ng batas ay yung nagsasabing sila ang magiging pinuno, mga leaders ng ating bansa, malaking problema kasi, di ba? Wala pa man sa posisyon, lumalabag na sa batas. Yun. Pakayat. Kapag naroon. Yun. Tapos, isang major bubo niya, actually, yung sinasabi kong babaeng senatorial vote. No. Tungkol sa nurse issue. Alam ko yun. Parang nurse ka lang, gano'n. Binaliit niya. Oo. Yung ating mga kababayang nurse, which is, alam mo na, being nurse, napakahalaga niya sa kultura natin. Ako, marami akong kilalang nurse. So, tayo kasi yung caring people ng buong bansa. So, tapos, gano'n na lang yung sasabihin niya. Well, para sa akin, sira na siya. Pinagmamalaki pa niya, ang palusot pa niya nun. Kasi sabi daw, limited yung time para sabihin yung gusto niyang sabihin. Ayun na nga yung challenge actually. Doon mo talaga matetes kung anong pagtingin niya. Para malaman nyo kung sino ito pinag-usapan. Google nyo lang, no? Parang senatorial nurse issue. Foundation. Well, isa pang senatorial na medyo gusto kong pag-usapan is yung senatorial na ayaw makipag-debate. Take note, meron siyang TPO.
Temporary protection order. Para hindi siya ma-invite sa mga debate. So parang sinasabi niya na gumawa siya ng parang court order na making it illegal na pakipagdebate sa kanya, ganun ba? Something like that. So, kumbaga pag in-invite mo siya for debate, meron siyang right na tumanggi. Yun. Ngayon, stupid. Hindi yun. Ang stupid ay yung boboto sa kanya. Okay. Okay. Kung kayo ay mamboboto, no, at boboto kayo ng tao na ayaw makipagdebate, tanga ka. Tanga ka. Bakit? Okay? Bakit? Kasi ganito yan. Kapag Mahalaga ba yung debate? Mahalaga ang debate kasi dyan mo malalaman kung may laman ang utak ng isang tao. Dyan mo malalaman kung paano niya paninindigan ang kanyang mga paniniwala. Kasi gagawin niya yan araw-araw sa posisyon niya. Kailangan niya panindigan. Kailangan niya makipagdebate. Traumatized daw siya Traumatized. Kasi nung bata daw siya, lagi siya nakikipagdebate sa dakay niya. Dapat natuto siya, di ba? Makipagdebate kung gano'n. Kasi hindi siya marunong makipagdebate. Dapat masanay na siya kung nagkataon, di ba? Kung gano'n, sumusuko siya sa debate, paano kung napunta siya sa posisyon na yan, lagi siyang talo. Di ba? Kung siya iboboto nyo, tanga ka. Okay? Yun lang ang masasabi ko. Major daw. Hindi ko sinasabing huwag mo iboto, pero pag binoto mo, tanga ka. Yun. That's a safe way of saying that. Wag. Wala mo tayo nasa ng pangalan So, i-google na lang uli nila. Google. TPO, sa Against Debate. Against the... Okay. Isa pang issue national, general. Political dynasty. Wala naman daw talaga political dynasty Wala naman daw talaga Kasi kung ang performance ang pag-uusapan, di ba? Bakit hindi? Ikaw, anong tingin mo ron? Ayaw ko. Kasi yung the same names and the same faces, lalo na yung iba. Tapos, masabi kong political dynasty, nakikisakay lang sila sa apelido nila. Sa pamilya nila. Mayroon nga isang mayroon nga isang parang senatorable din na hindi ko lang senatorable o congressman na Oops, mas mahirap yan. anak siya ata ng isang dating very popular actor na naging politician, parang sinasabi yata niya na ayaw niyang she doesn't want to live in the shadow of yung kanyang tapos sa mga slogan niya nakasulat naman na in reference dun sa pamilya niya. Ayun nga, laging, anyway. Very contradicting yung... Yun. Kung ikaw talaga ay merong kakayanan, stand on your own feet. Yeah. No? Talagang, patunayan mo sa sarili mo na ikay marunong talaga. Yun. Ang problema kasi dito sa atin, popularity. Yun na nga Kung popular ka, mas malaki yung chance mong manalo. Kung akala mo ba na yung taong yun na nakikita mo na laging bida sa pelikula, o laging nakangiti or bayani sa mga saan bagay sa TV, sa tingin mo ba dahil lang dun magiging mahusay na pinuno na yon? Hindi yan ang basihan. Okay, huwag kang tanga, huwag kang stupid. Okay? Another stupid yun. Another stupid thing to do. Yes. Okay, so, medyo muna tayo sa congressman na tayo kasi medyo mahaba na. So sa local, national, mahaba yun So punta tayo sa local. Local. Ang nakakalungkot, dito lalo na sa San Pablo. Uy, San Pablo, yes. San Pablo naman kami taga San Pablo City. Masyadong mainit yung political arena ngayon dito. Oo nga, actually noon ko pa napapansin na medyo madugo ang politics dito sa amin. Maraming namamatay. Hindi mainit ngayon, madugo. Ayun. So, medyo nalulungkot kami na nagkakaganon. So, very invested ako ngayon sa election. Kaya noon, kung bata ako, wala naman akong pakialam kung sinong manalo. Pero ngayon, as I grow older, medyo na-realize ko, meron akong kapangyarihan na makatulong sa pagbabago ng sarili kong bayan. So, itong kapangyarihan ito ay magagaling sa aking boto. Yun. So, this time, talagang pinag-aaralan ko maigi kung ano ang mga sino ang aking pwedeng pagkatiwalaan ng aking boto. Okay. So, nakapag-desisyon ka na ba kung sino ang iboboto mo or hindi iboboto? Nahirapan ako Actually, hindi ako nahirapan. Nadalian ako. Bakit? Nadalian ako kasi nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kandidato na nangampanya ng maaga. Alam niyo na kung sino kayo kasi
Fiesta pa lang. Fiesta pa lang. Actually, last year pa lang. Last year pa. Nangangampanya na kayo. Kunwari, bumabati kayo ng, ng Happy Fiesta. Kunwari, bumabati kayo ng Merry Christmas. Happy New Year. Akala nyo, hindi ko alam ang ginagawa nyo. Alam ko ginagawa nyo. Nangangampanya kayo ng maaga. Nagpapalusot kayo para kayo isda sa ilog. Madulas. Ganon. Hindi kayo makakalusot sa akin. Alam ko ginagawa nyo. Okay? Well, ayun na nga yung issue doon. Sa'yo, hindi sila makakalusot. Oo. Paano sa ibang tao? Well, kaya nga ginagawa natin itong video na to, Johnny Para malaman ng tao na maliwanagan. merong mga batas tayong sinusunod. Isa sa mga batas ay yung mga patakaran ng COMELEC na bawal sa mga kandidato ang mangampanya ng maaga. Okay. Marami sa kanila na kampanya ng maaga. I mean, halos wala na akong mapili kasi halos lahat sila Kaya nga mas madali ka makakapili ngayon. Mas madali ako makakapili. Nanaro paunti ng paunti. Yun na nga. So, na-realize ko, after nung dumating yung time na pwede nang bumoto, I think March 30, di ba? Yung simula nung allowed period campaign, of campaign for local candidates. Na doon ko lang nalaman na itong taong ito, tatakbo pala. No? So, yun. Siya yung kino-consider ko ngayon na iboboto. Hindi ko nasabihin kung sino. No? Dumaan din nga siya sa bahay. Ayun, ayokong ito ay maging parang kampanya for anyone. No, hindi ako endorser, okay? So basta alam ko lang na siya ay hindi luwabag sa patakaran ng COMELEC. So malaking konsiderasyon sa hindi pa yung sigurado for me kasi syempre hindi lang naman yan ang basehan ko But meron lang siya, mataas yung probability. Mataas yung probability na baka siyang iboto ko. Yun. Nakakalungkot isipin nga na ba't biglang naging ganito dito sa atin. I mean, dati tahimik. Well, siguro hindi lang tayo aware noon nga. Alam mo kung bakit dahil ito magasabi na ako ng pangalan, okay? Dahil kay Alfredo Lim. Kasalanan ni Alfredo Lim. Bakit? Kasi nung siya naging mayor sa Maynila, he was very effective. Okay. Di ba? Talagang he ruled Manila with an iron fist. Okay. Iron fist, Johnny. No? So, ang ginawa niya, he was very strict sa mga drug addicts, sa mga drug pusher. Sobrang stricto niya. Nawala ang mga drug addict at mga drug pusher. At least most of them. Sa nagpuntahan, sa San Pablo. Dito nagpuntahan sa San Pablo. Isa ang San Pablo sa mga lugar na pinuntahan. Ayun. Well, yun nga. I think ayun ang pinag-uusapan namin before Na ito baka ay isa sa mga dahilan kung bakit lumaganap ang drugs sa San Pablo. Isa pang issue yan, no? Sa mga kandidato na kayang puksain yan dito sa San Pablo, isa sa magiging konsiderasyon ko. Yeah, ang problema, before the campaign period, may tatakbo sanang mga kandidato na known, popular sa atin na talagang gustong labanan yung issue na yan. Yan droga. Ang problema, pinatay. Yun na nga So, isang bagay na malungkot dito sa atin. Johnny. So, gamitin natin ang ating boto. Gamitin natin. Kasi ilong naman ang kaya natin gawin Ayun lang natin ayun ang tanging kapangyarihan natin. Kasi bilang ibang tao, ba't boboto ko pa? Siyempre, di ba? Alam ka namang hindi ako boboto. Anong gusto niyo? Anarchy na lang, gulo na lang, revolution na lang. Siguro may ibang tao sa inyo gusto revolution. Pero siyempre, anong nangyari sa atin, di ba? Isa pang issue doon is yung iba-vote mo daw yung lesser evil. Sa listahan kasi, minsan, yun lang kung ayun ang listahan mo, di ba? I mean, wala kang choice sometimes. Wala kang choice sometimes Ito mga past elections, parang gano'n na naging choice ko lesser evil Yung lesser evil. Pero there's this year may mga ibang choices aside from that. Sa tingin ko meron naman mga good choices para hopefully makatulong sa atin. So at least kapag bumoto kayo, masasabi mo na pinili mo to. Pinili ko talaga. Pinag-isipan ko talaga. Hindi because pinili mo kasi lesser evil. Hindi sa ganung pagtingin. Okay. Okay. Next. Any last words, Johnny? Yun lang sana maging mapayapa na yung election, lalo na, hindi lang dito sa San Pablo, but sa buong bansa natin. Yes. Kasi yung election natin dito sa Pilipinas, kakaiba siya. Ayun lang, mapayapang election. Okay. Okay, YouTube. Until next time, goodbye. Ano ginawa mo? Say good pa. May hinalikan kaya tayo? May hinalikan ka?
What? Sino? Ako? Flying Hindi, kiss? yung camera.